Matagal ng panahon, pinagdedebatihan ang salitang third sex. Marami na ring dugtong-dugtong na issue ang nakaakibat dito. Pero ano nga ba talaga ito? Ang salitang third sex ay tumutukoy sa sexualidad ng isang tao at hindi sa kanyang sexual na pag-aari. Tinatawag silang third sex dahil ang sexual na orientasyon nila ay hindi nabibilang sa unang dalawa, babae o lalaki. Pero ano nga ba talaga ito sa pananaw ng lipunan? Kinakailangan ba talagang itakil sila? Ano-ano ang mga tingin ng tao at mata ng Diyos sa kanila? Halika't samahan ang mga anghelyose sa magandang paglalakbay at unawain ang third sex. Nandito po tayo ngayon sa Trinity University of Asia upang mag-interview ng mga iilang estudyante tungkol sa pananaw nila sa third sex. Tara! Excuse me! Pwede ba ako magtanong? Oh, sure. What's the question? Tungkol lang sa third sex. Una, ano ba yung third sex? Yun yung pangatlo. Bakla! Yun yung Mga bakla, yun yung example ng mga bakla. Tomboy. Oh, yun. Butigi, ganun. Third sex para sa akin ay yung mga taong nagkakagusto sa mga kaparehas nilang sex. Katulad ng lalaki sa lalaki, babae sa Bakit babae. nagkakaroon ng diskriminasyon ang third sex? Kasi Kasi ganito yun eh. nakakadiri na eh. Yun, tama. Tama ka dyan. Tapos hindi sanay yung mga ibang tao na makakita ng gano'n. Oo. Hindi, Tapos, kasi hindi naman... Hindi accepted sa community. Hindi So, ano accepted. naman nagkakaroon na ng discrimination sa third sex dahil sa paniniwala ng mga tao sa moral na tinuturo ng simbahan na ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. Tsaka yung parang nasa isip ng tao dahil na lumaki na sila sa ganung paniniwala, parang nandidiri sila doon sa mga taong sumasalungat sa paniniwala. Paano nakaka-apekto ang diskriminasyon sa third sex? Malaki yung epekto ng pagkakaroon ng discrimination sa third sex, lalo na doon sa taong dinidiscriminate. Kasi, kunyari, yung bading, dinidiscriminate siya dahil sa pagiging bading niya. Affected siya mentally, emotionally, socially pati. Pati yung pwede rin maapektuhan yung pag-aaral niya or yung status ng pag-iisip niya. Tapos, kung economic naman, syempre, yung mga tao, yung mga third sex, maghahanap rin naman sila ng trabaho, di ba? So, parang may ibang tao na, ayoko dito kasi bakla to. Ayoko dito dahil tomboy to. Ang Ganun. apekto nun eh. Sige. Huwag na. Depende kasi, pag sa negative side, pwedeng ma-depress sila. Tapos pagka inapi sila, made-depress, pwedeng kahantungan ng pagpapakamatay. Tapos, sa positive side naman, pag marami set, parang tiyatanggap sila ng tao, ginagamit nila yun bilang lakas at inspirasyon para umunlad sa buhay. So, kailangan bang tanggapin ang third sex sa lipunan? Ang third sex naman kasi, katanggap-tanggap naman sila sa lipunan kung wala silang ginagawang masama. Kaya nababahiran lang sila ng sinasabi silang masama kasi dahil din nga sinasabi ng simbahan na para sumasalungat sila sa turo ng simbahan o ng Diyos na yun nga, yung tungkol sa pag-ibig. Pero sa paniniwala naman sa tao, katanggap-tanggap naman sila hanggat wala silang ginagawang masama. Kahit naman sa mga lalaki at babae na normal. Lahat naman katanggap-tanggap. So, thank you! ikaw kuya, ikaw kuya. Sa panahon natin ngayon, marami ng ganyan. Kaya sa tingin ko, kailangan na rin natin tanggapin kasi nagiging parte na rin sila ng komunidad natin. Nandito pa rin po tayo sa Trinity University of Asia upang magkalap po ng mga impormasyon tungkol sa pananaw ng mga ilang tao tungkol sa salitang third sex. Kani-kanina lang po ay nagkaroon tayo ng oportunidad na makapag-usap sa mga ilang estudyante rito tungkol sa reaksyon nila sa salitang iyon. At ngayon naman po ay isang malaking pribilehiyo upang makapanayam ang isang respetadong estudyante nag-aaral. At andito po si Comte Pietro Ibrahim Rabin Gomez. In short, Rabin Gomez po. Hi, Rabin. May ilang tanong lang ako sa'yo. Sabi mo dati, nakausap ko na siya na sinabi niya nagkaroon siya ng mga girlfriends noon. Pero tanong
ko, nagka-boyfriend ka ba? Hindi pa. Yun, wala akong balak mo. Wala kang balak. Okay. So Robin, kailan mo na-realize na special kang tao, na ganyan ka, na may nagtatagong babae sa puso mo? Gets ko. Simulat sa pool pa lang, alam ko na siguro. Pero mahirap kasi tanggapin sa sarili na madaming sasabihin ng tao, madami silang isipin, ang pangit ng mga sabihin nila. So hindi talaga siya ganun kadaling ilabas. Legal ka ba sa pamilya mo? Oo naman, kasi di ba araw-araw ko silang kasama, araw-araw sila nagpalaki sa akin. So alam ko na alam nila na kahit hindi ko sabihin, alam ko. Nagkakaroon ba ng diskriminasyon sa kanila? Hindi, kasi family ko sila eh. Yun nga yung maganda sa akin. Hindi ba lang discrimination? So sa kanila ka kumukuha ng lakas ng loob? Oo. So, Robin, ano ba yung pagkakaiba ng machong Robin noon sa ngayon? Yung macho grabe noon, oo, macho siya, ganda siya. Pero, hindi talaga siya totally fit. Kasi may mga tinatago siyang bagay. Pero ngayon, parang confident na ako, dami ko lang kaya gawin lang. Hindi nag-isip na kung ano sasabihin ng mga tao. So, yun, mas malakas ang loob ko ngayon. So, kung sa pamilya, hindi ka nagkakaroon ng mga diskriminasyon, sa labas ba nararanasan mo yung mga ganong bagay? Na Oo hindi ka naman. tanggap, na kung ano yung pinagsasabi ko sa ganyan? Oo naman. Madalas nga eh, kaso instead na gawin kong pan-downgrade ko sa sarili ko, ginagawa ko siyang strength na pag nakatapos ako, makikita nila na hindi lang ganito ang kayang gawin ng third sex. Na tao, di ba? So, Siguro kung walang third sex sa lipunan, depende rin naman sa tao yan. Kasi yung ibang tao, negatibo yung pananaw nila sa third sex at positibo. Siguro sa akin, positibo kasi kung walang third sex, hindi balance yung mundo eh. Kumbaga walang excitement na magpapasaya doon. Walang kukontra, walang ganun. Siguro yun nga yun. Kung walang third sex sa mundo. Naparent mo na ba sa'yo? Depende kasi yan eh. Yung ibang tao, ay okay lang sa kanila magkaroon ng third sex. Tapos yung ibang tao naman, ayaw nila sa third sex. Galit sila doon, nandidiri sila. Pero siguro kung walang third sex, hindi balance. Kasi kailangan may positive at negative side. Para may positive side na may third sex at may negative May kakilala ka bang third sex na dapat hangaan? Meron. Ano? Ay, sino? Ganda. Bakit? Kasi napapasaya niya yung mga tao na hirap gawin ng mga lalaki o kaya babae. Anong tingin mo na meron si Vice Ganda na wala ang normal or simpleng tao? Nagtama mo kasi. Kasi more. Siguro yung charisma niya. Kasi hindi niya kinakahiya yung kung ano talaga siya. Ganun na lang. Yung sinasabi niya tungkol nilikha ba ng Diyos ang third sex, ang isasagot ko dyan ay yung sinabi ko sa iyo, binasa natin kanina. Ang nakalagay dyan is God created man in His own image and likeness. Yung man na nakalagay dyan galing sa Hebrew word na actually, ang nilikha ng Diyos ay humanity. Ngayon, ano ito sa Tagalog? How do you translate humanity sa Tagalog? Tao o sangkatauhan. Ang tinatanong niyo, nilikha ba ng Diyos ang third sex? Ang sasagot ko sa inyo ay nilikha ng Diyos ang tao o kaya humanity. Nagkataon na mayroong bakla dito, tomboy dito, o kaya sila anis dito. Pero ang point ay, we look at them as human, tao, that is what God has created. Ang tao, mapatumboy o mapapakla, kung ang tatanungin nyo, tao yan. Maliban na lang kung hindi nyo sila kinikilala bilang tao, then iba sila. Pero kung kinikilala nyo sila bilang tao, they are therefore part of humanity, and because of that, they are God's creation. Mahal din sila ng Diyos. Kasama sila sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. Diba? The Last Supper, this is my body given for you, my blood of the new covenant given for you for the sake of many, according to Matthew, for the forgiveness of sins. According to other passages na binanggit ko sa inyo,
that the Last Supper was meant to explain the crucifixion of Jesus as a sacrifice for our salvation. Maliligtas ba sila? Ay bakit naman hindi? Ano bang sinabi sa Biblia tungkol sa salvation? Romans chapter 10 verse 9. Anong sabi doon? Pag ikaw tinatanggap mo sa Jesus, kinikilala mo siya na namatay at muling nabuhay, maliligtas ka. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang magliligtas sa iyo ay ang iyong pananampalataya, that you will be saved by grace through faith in Christ. Ang mapapakla, mapatunggoy, mapanormal na tao, kung maniwala siya kay Jesus, ang biyaya ng kaligtasan sa Kanya. Mapalalaki or mapababae ka man sinilang sa lipunan, ikaw pa rin magdidikta sa iyong buhay kung ano ka, anong tuloy ka sa lipunan. Tulad natin, sila'y tao. Tulad natin, sila'y may damdamin. Tulad natin, sila'y may karapatan. Tulad natin, sila'y nilikha ng Diyos. At tulad natin, sila'y mahal ng Diyos. Wala tayong karapatan manghusga. Wala tayong karapatan maniitin ang kapwa. At wala rin tayong karapatan pakialaman ang kaligayahan ng iba. Bagkos, dapat tayong magkaisa, magmahalan, tanggapin ng bawat isa upang ang pag-ibig ng Diyos ay mangibabaw. Isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena.